So yun na, start na tayo. Nalimutan kasi natin bigyan ng reaction video itong Fountain of Youth. So ngayon, isang mabilis lang, punto sa punto agad para maintindihan. Di ako nakapag-video, 2 araw na yata, inaabot na naman ako ng fatty liver. Dati ko na siyang sakit nung nasa mall pa ako. So kailangan lang mag-exercise. Exercise tsaka diet. Ito, muna na naman ako ng ano tawag dito? May kalamansi. Pero dapat lemon siya. So bukas baka magpa-check up ako. Tapos alam ko na fatty liver. Kaya exercise, baka mag-gym tayo ulit para healthy body. So yun, diretso na tayo dito, no, Fountain of Youth. Kung napanood nyo yung history discussion doon, yung talagang malapit na o pinaka-accurate na dahilan kaya pumunta mga explorer na Espanyol dahil nga matunog yung Fountain of Youth. So sa Fountain of Youth nung ancient nung panahon na yun, lahat ng culture, bansa, lahat matunog sa buong mundo, ika nga yung Fountain of Youth. Then lahat sila advanced na kumpara sa Pilipinas noon. Kaya naglayag sila ng naglayag. Tapos may mga kanya-kanya silang mapa. Siguro galing yun sa mga ano talaga nila, yung mga malulupit na lumalayag sa kanila. May mga ganun kasi dati, explorer talaga eh. Tapos tsaka iba't ibang culture, may mga copy sila o historia ng Fountain of Youth. So yun lang ang sinasabi ko doon, na kasi kung sa lahat ng bansa, every religion, ancient culture, country, mga ancient country nung araw, masasabi mo na accurate kasi hindi po putok yung balita na ganun. Wala naman silang source of information noon eh. Kumbaga, hindi natin alam kung paano sumabog sa buong mundo yon na merong ganun nga at malapit sa Pilipinas, o sabi ng iba nasa Pilipinas nga daw dako yung Fountain of Youth. So ano ba yung bottom line na gusto kong sabihin dito sa Fountain of Youth? Ganito kasimple ang konsepto. Alam naman natin nowadays, kapag ang tubig o kapag ang tao hindi nakainom ng tubig, mamamatay. So kauna-unahan nating may isip, pinakamahalaga ang tubig sa mga tao. So kung wala ng tubig, pwede na tayong mamatay. So ibig sabihin nito, hindi lang merong iba't ibang types o iba't ibang klase ng tubig. Maaaring yung naiinom natin is normal water o distilled. Kahit i-research nyo naman, maraming klase yung tubig. Ang gusto ko lang bigyan ng kakaibang ano dito, kakaibang kahulugan, kasi meron naman din talaga kumbaga extra ideas na posible talaga na merong tubig kahit hindi na yung Fountain of Youth posibleng merong tubig, hindi natin alam kung saan, na kaya magpagaling ng mga sakit. Kasi nakita nyo naman yung mga halaman, yung mga herbal, saan ba sila nabubuhay? Sa tubig. Kumbaga kung wala ding tubig, hindi magkakaroon ng mga dahon-dahon, mga pang herbal, pang gamot. So yung tubig talaga, dito ako talaga curious. Kaya tong Fountain of Youth, actually matagal ko nang alam kasi itong mga ganito, 5 years ago, 6 years ago, madami yan. May mga iba't ibang theory din ako sa mga bagay-bagay. Pero hindi ko siya pwedeng ilabas basta-basta. Kasi hanggat hindi open yung mga tao sa mga ganito, iisipin nila na kabaliwan or crazy. Pero kasi kung isa kang taong inuuna mong umintindi, makikita mo agad kung may punto yung nagsasalita o yung kinukwento. Yun eh. So yun.
Ang ibig ko sabihin dito sa Fountain of Youth is possible 30 to 40% na meron talagang tubig na kaya magpagaling ng mga sakit, or kahit hindi na magpabata, o kung meron man, posible. Kasi nga, tubig napaka powerful niyan. Yan ang pinaka powerful na makikita natin dito sa mundo. At pag nawala nga yan, wala ding mabubuhay. So ito pa, iduktong ko lang. Kasi nga, nung ancient times, mga sinaunang panahon, mga ninuno natin din, pati sa ibang bansa, kanya-kanyang culture, religion, tradition, pero meron ding isang madami silang, okay, sabihin nating myth, kasi yung iba tinatabunan nila ng, kumbaga binabaon nila sa kasabihang myth or theory, yung ibang mga sinaunang history o kaalaman na talagang may katotohanan naman. Kumbaga doon na tayo pinako sa theory. Pero kung titingnan mo, ang ibig sabihin ng theory, meron siyang facts. Kapag walang facts, walang data, walang sumusuport na kahit anong info, data, ang tawag dito is hypothesis. Pero ganun pa man, ang theory ay pwedeng paniwalaan o hindi ng kahit sinong tao at maging ang mga scientists. So, iduduktong ko dito dahil nga sumabog sa iba't ibang parte ng mundo noong unang panahon, yung Fountain of Youth, meron din na mga pyramid sa iba't ibang parte ng mundo. So for sure, yung iba dyan alam na. Pero magtataka kayo, sa iba't ibang bansa, kahit nung ancient times pa, meron din silang kanya-kanyang underwater pyramid. So hindi ko na yan isusubo sa inyo, kayo na lang bahalang tumuklas niyan para mas nakaka-excite at nakakapanabik. So padamihin nyo yung mga kaalaman nyo sa different history sa mundo, para naman hindi tayo mag-stick sa kung ano lang ang tinuro sa atin at kung ano lang yung kaalaman natin. So yun, napakadaming pyramid, at kahit sa ilalim ng dagat may pyramid. So napaka misteryo. Yan yung masarap tuklasin. So bukod doon, hindi lang pyramid at underwater pyramid ang putok na putok, at meron silang kasabihan, history o kaalaman bawat kultura at ancient countries sa mundo. Meron din silang iba't ibang tawag o kasabihan, kaalaman na talaga namang totoo. Ito yung tinatawag na underground. Research nyo to lahat ng bansa noon, nung hindi pa tayo sinasakop na kahit sinong bansa, hindi pa tayo nakakolonize ng kahit na sino, lahat ng bansa, mga ancient Egypt, ancient Greece, ancient Greek, lahat, Roman, lahat, halos lahat ng religion, may kanya-kanyang version ng underground world. Kahit anong country pa noon yan, meron sila't iba't ibang konsepto. Pwedeng iba-iba ng pangalan, iba-iba ng hybrid being na nakita nila nung araw na lumalagos na sa ilalim. At kahit sa India, sa Peru, sa Egypt, at kahit sa Pilipinas, meron tayong history noon ng mga sinaunang Pilipino. Wala pang sumasakop sa atin noon. Meron na tayong mga ninuno na nakakaalam at may kaalaman na meron silang natutunghayan noong unang panahon ng mga nilalang na pupunta sa ilalim, at yun nga mga underground world. So nasa inyo na yun kung maniniwala kayo o hindi, pero much better mag-research kayo kung ano-ano yung mga underground concept ng iba't ibang kultura, religion sa mundo. At kahit nasa Pilipinas, meron din silang underground gods na sinasabi. Pwede nilang sambahin din yun. Pero mas yata nila, preferred yung
Bathala. Ayun, yun yung mga una nilang mga gods yung sinasamba nila. At take note nagdadasal at nagre-ritual yung mga sinaunang Pilipino noong wala pang nakakasakop sa atin, hindi pa tayo nako-colonize ng kahit na sinong bansa, may mga sarili na tayong kultura, tradisyon at paniniwala. Kung mapapansin nyo at papasukin nyo yung mga ganong kalalim na history, makikita nyo na nakatingin sa langit ang mga sinaunang Pilipino pag nagdadasal. Ibig sabihin, alam nila. Kasi nga, yung napag-aralan ko noon is sumasamba rin sila sa mga araw, tsaka sa mga bituin o iba pang, basta nasa universe. So konektado din siya sa ibang mga bansa na mayroong din paniniwalang gano'n, katulad sa Babylon, Mesopotamia. Yung Babylon ngayon ang pangalan na niya is Iraq. Kasi kung hindi nyo alam, lahat ng bansa nagpapalit yan ng pangalan. Kaya kung papasukin nyo yung ancient world noon na history, talagang nakakalito. Pero kung talagang gusto mo siyang pasukin, madami kang malalaman at talagang magma-mind blow ang isip mo. Kasi ako yung tao na bata pa lang curious na ako sa mga bagay-bagay. Kahit ba tinuturuan ako sa school, elementary to high school, hindi ba ako natutuwa na kung ano lang tinuro sa akin. Yun lang, talagang pilit na inaalam ko pa yung iba. Kumbaga, mas maraming ideas, mas maganda. Saka noon pa man, bata pa lang ako, na-gets ko na may kakaiba. Na ang tinuturo sa akin sa school, sa aming mag-aaral, parang limited lang. So, bata pa lang talaga, curious na ako sa mga bagay-bagay. Tsaka yun nga yung, bakit tayo parang nakakulong lang dito sa na to. So, yung iba dyan, hindi gusto pag-aralan yung mga ganito. Ibig sabihin lang yan, baka hindi kayo interesado pa. Or, kasi marami ngayon nakikita ko interesado sa ganitong mga topic. Marami, kasi bukod sa kaalaman, history, may mapapasend out ka sa utak mo na matagal mo nang, kasi ganito yan may mga tao o kabataan na meron silang tanong sa isip nila pero hindi nila masagot. Saka lang nila nasasagot kapag nagre-research sila o meron silang napanood na video o may nagdi-discuss ng gantong history. May mga ganun ang sarap sa pakiramdam nun. Sadyang mas pumatok lang ngayon yung mga marites na yan, yung mga issue, kaya nadadala nila yan sa personal nilang buhay. Yan ang tinatawag na false knowledge. Toxic yan, kaya mas maganda yung history. So kaya lang naman ako bumalik dito at binigyan natin ng reaction dahil nga konektado to para sa mga susunod pa nating ilalabas na history. So history ng Pilipinas tayo, hindi tayo papasok sa politics dito o kung anumang history ng kung sino mang tao sa politika, itas papasok natin dito sa history. Hindi po ganun ang topic natin. More on culture, tradition, at kung sino ba talaga ang mga Pilipino. Susuungin natin yan, i-research, pag-uusapan natin yan. Yan ang gusto kong i-discuss. Kasi alam niyo naman, hindi yan tatalakay sa school. Lalo yung mga millennials, hindi sila nagkaroon ng time na mapag-aralan yan o ituro sa kanila. Kaya nagbibigay tayo kahit papano ng mga extra ideas patungkol dito. Hindi man kompleto, at least may pattern. Kayo na ang bahalang tumimbang, mag-research at umalam nito para sa ikakapanatag ng inyong isipan. Then, yun nga sa mga underground world, kahit sa inyan meron. Sa tubig, yung Fountain of Youth, lahat din ng bansa meron silang konsepto kung ano ang Fountain of Youth, at merong iba sa religion inadapt nila at ginawa na lang sa religion nila. Ayun nga, kinonvert na lang na naging langit. Parang mga ganun, kasi sobrang lawak at sobrang komplikado kapag tinilakay natin yung bawat religion na kinonvert o naging twist doon. So
ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung mga ancient culture noon, tradition, religion, ay may kanya-kanyang konsepto ng underground pyramid, underground world, underground gods, tapos nga sa different, meron silang iba't ibang konsepto ng Fountain of Youth, kung paano nila mahanap to o kung ano ang mythology, history o yung talagang nilalaman ng kung ano yung Fountain of Youth na yun. Pero isa lang alam nila, na meron talaga nun, lalo dito sa underground world tsaka underground pyramids. So karamihan dyan maso-search nyo na ngayon sa internet, kahit saan naman maso-search nyo yan. So para lang to sa mga pre-thinker, no, para mas lumawak yung isip nyo at hindi nga kayo mag-stick sa kung ano lang ang alam natin. Nag-exchange ng ideas, discuss ideas. Bawal po dito yung personalan, no. Ano tayo dito? History. Kaya dapat walang OA. So kung gusto niyo naman ng politics, dito sa Det Kuno Shinichi, sa isang page natin, doon puro politics, doon tayo magdi-discuss ng mga issues. Then dito more on ano na, history, para naka-arrange at hindi magulo yung si Meta. Kasi alam nyo, yung mga millennials tsaka yung mga ninuno natin, mga tatay natin, kukunti lang kasi ang kaalaman niyan pagdating sa history. Kaya dapat maunawaan natin na yung mga magulang natin, tatay, nanay, tito, lolo, lola, at yung mga ninuno natin noon pa, kakarampot talaga ang source of information nila. At karamihan sa kultura, tradition, at paniniwala, ipinilit lang sa kanila kahit ayaw nila. At kahit meron naman talaga tayo. So ang pinopoint ko dito is libro lang ang source of information ng mga sinaunang tao hanggang sa mga ninuno natin, lolo, lola, tatay, at yung mga tsuhin natin, at maging yung ibang millennials. So dahil nga information era na tayo, kailangan matatalino talaga ang mga Gen Z at ibang millennials, kasi nasagap natin ngayon nagkaroon tayo ng chance malaman ang iba't ibang kaalaman, history na hindi nalaman ng mga ninuno natin at ng magulang natin. So dapat nag-share tayo sa magulang natin, kasi yun nga, kaunti lang inabutan nilang kaalaman at sa libro nga lang yung karamihan. Kasi pagka sa libro, hindi lahat dun makukuha mo lahat ng kaalaman Then depende pa rin yun sa kung sino yung nag-publish nun. Hindi naman 100% lahat nag-publish ng kanya-kanya libro ay tama. Siyempre, kahit noong araw pa, may mga nang mamanipula ding tao para sa pansarili nilang interest. So dito nga sa internet, digital era, malaya kayong mag-research kahit ilan, kahit ano pa yan. Timbangin nyo, kayong bahalang ang mag-judge. Depende sa criteria nyo kung paano nyo mapapatotohanan at magiging tama ang kakalabasan na research nyo. So kahit sa politics naman, ganun. So kailangan talaga natin ng malawak na kaalaman para maintindihan ang mga nangyayari sa bansa. Ang ano ko lang dito, ang concern ko lang is medyo nalilit tayo sa kaalaman. Gen Z mahahabol yan. Yung millennial kasi karamihan ngayon. Ito, share ko lang mabilis lang. Noong nakaraan kasi, meron akong post about sa Lotto. May discussion ako. Sa Lotto ba yun o sa... Basta, makikita nyo yun sa page ko sa Det Kuno Shinichi. So nag-comment nga siya, ay doon sa gumamit ng helicopter ang Pangulo. So, naguguluhan siya. Kaya nagtatanong siya, nag-comment siya. So sinagot ko. Hindi ko na itatag dito or ilalabas sa screen. Basta, makikita nyo naman yun. Bali nagtataka siya kung bakit ganun doon nangyari. So in-explain ko naman, binigyan ko siya ng idea. Then pagkabigay ko ng idea, syempre nagets niya na, ay oo nga, parang ganun, kasi nga hindi siya nagre-research ng matindi. Nasabi ko nga sa kanya,
hayaan mo ako yung isip mo, palayain mo ako yung isip mo na mag-isip pa ng mas madami at mas maraming sagot para madami kang idea. Kasi ang putok nga dun is ginamit nga daw yung chopper, pera daw ng bayan yung ano. Tapos yun, inunahan niya agad ng emosyon, ng ego. Kaya yun, ginudge niya na agad yung isang bagay nang wala siyang criteria o hindi niya binusisi. Ito kasi ang mahirap talaga sa panahon ngayon. Nagja-judge ang isang tao sa kahit anong istorya o kaganapan nang hindi nila ginagawa ng problem solving o hindi nila inaalam talaga. Walang pros and cons, hindi nila hinihimay, and wala silang criteria. Doon kasi pinakamadaling sabihin bago mo sabihin na tama ka sa isang pangyayari o kaya mo sagutan yung isang issue, kailangan parang may criteria ka for judging, parang ganun, gets nyo ba? Kailangan may mga criteria ka para mapatunayan mo na accurate yung magiging sagot mo. So yun nga, dahil sabi ko, hayaan mo yung isip mo na mag-isip pa ng mas malawak. Kasi pinipigilan mo Marami kasing ganyan sa totoo lang sa panahon ngayon. Pinipigilan nila yung isip nila na mag-isip ng mas malawak. Kung baga tamad sila mag-isip, ika nga, knowledge isn't free. You have to pay attention. Tapos, nung nasabi ko na yun, nagets niya na sigurado yun, bigla niya akong binalikwas. Walang pinagkaiba sa mga unang nakakadebate ko kahit dati pa, sa mga comment section, sa mga post. Ganon ang atake nila pagka may hindi sila alam, tapos sinasagot mo, nagigets nila. Pagkayari nilang magets, babalikposin ka nila ngayon. I-turn back nila sa iyo na parang sila naman yung may katanungan at ikaw naman yung walang alam. Ganon ang strategy ng mga ngayon, naging toxic na sila kasi hindi nila buod sa puro false knowledge nga yung nalaman nila, ginrab nila yung iba't ibang toxic na kaugalian ng tao, kahit yung mga napapanood nila sa social media, mga kaibigan nila, basta makikita mo ang sagot ng isang tao kung accurate ba o nag-iisip ba to, depende yan sa sagot niya. So ako ganun ako kapag ka may tanong tapos sumagot ka, makikita ko na agad sa sagot mo kung nag-iisip kang tao at may knowledge ka. So yun nga, nakita ko siya ng ganun, kaya sabi ko sa kanya, ego na kako yan, huwag mo na kako kung tanungin. Kasi alam ko na yan kumbaga, alam ko na yung mga tira ng mga ng mga dilawan na utak, mga piklawan. Alam mo na, mayroon pa sabihin na bobo sila, pero kulang sila sa iba't ibang konsepto o iba't ibang definisyon, iba't ibang ang hirap kasi basta kailangan nilang palawakin yung isip nila para sa mga ganyan, kasi papasok sila sa politics na usapan, napaka-basic ng tanong nila at napaka-basic ng sagot nila, samantalang napakahirap o hindi basta-basta ang usapang politics. Kahit ako, nahihirapan ako dyan. Yun nga lang is unahin mo munang umunawa. So pagka naunawaan mo na, pwede ka nang tumahimik. Kaya lang naman sila nagrarant, bukod sa hindi na nila maintindihan, inuunahan nila ng emosyon at ng ego. So pag nagsama-sama sila, yung mga kulang sa kaalaman na yan, doon ngayon sila napapasok ng mga taong may pansariling interes, lalo yung kalaban ng mga gobyerno, yung mga anti-government. Yan nga, yung mga dilawan, mga piklawan, doon ngayon sila nakakapasok para makuha yung loob ng mga taong nagrarant na yon, hanggang sa maparami sila, pinalalaban nila sa gobyerno. Yan, kahit dati pa, nowadays, kahit nung panahon pa nila Cory, na kahit iba pang mga presidente, ginagamit talaga nila yung mga walang alam o yung mga technique nila, ginagamit nila emosyon ng tao, ginagalit nila. Tapos ngayon nga yung mga kabataan, dahil alam naman nila, yung mga kabataan, yan ang tawag dito, main card ng isang pamilya. So pag nakuha mo yan,
kaya niyang makuha yung tatay niya, nanay niya, kapatid niya. Kumbaga hindi siya matitiis kasi kabataan, lalo kung anak, bunso, o isang babae, o isang lalaki. Basta ang tawag niya sa mga kabataan, main card yan. Kaya yan ang tinatarget ng mga makakaliwa, ng mga kumakalaban sa gobyerno. Kaya dapat talaga sila, maprotektahan at nabigyan ng magandang kaalaman. So kaya naman yan, kaya naman talaga yan. Mahahabulan yan. Ang millennial na lang ngayon ng medyo pumapalag-palag kasi feeling nila entitled na sila. Lalo yung ibang, sorry to say yung karamihan na ibang LGBT tsaka may degree, ginagamit nila yun. Pero kung didebatehin mo talaga ng punto sa punto, makikita mo sa mga sagot pa lang kung sino talaga ang may punto at accurate yung sinasabi. Kasi pagka nag-ad hominem, automatic alam mo na yun kahit may degree ka. Bagay lang ang gusto ko yung extra ideas, medyo tumalim yung mga Pilipino kasi nga ang awkward na sa panahon natin ngayon na digital era na, pero mga ano pa rin tayo, mga utak natin pang 90s. Pero natuwa ako doon sa may sa may Ilocos, yung mga estudyante high school o elementary yata yun, na nakagawa agad sila ng robot. Iyon ang pinakamaganda talaga. Dapat maging ganun na lahat. So kaya naman yan. So dapat may pagtulungan tayo sa gobyerno, intindihin muna sila bago magreklamo. Kasi karamihan ng mga nagre-reklamo, pumapasok sila sa usapang politics kasi concerned daw sila sa Pilipinas. Yan ang konsepto. Ngayon, kung papasok ka sa usapang politics nang wala ka namang kaalaman sa pansarili mong buhay, for example, sa bahay nyo magulo, pamilya mo magulo, o ikaw magulo ka sa pamilya mo, wala kang kaalaman, kumbaga hindi mo pa naayos yung sarili mo, hindi mo na yung responsibilidad mo, tapos papasok ka pa sa politics. Isa yan sa mga nagiging toxic na ugali ng mga millennial ngayon. Tumatalon sila sa isang bagay o sitwasyon, akala nila masosolve nila yung mga things, mga problem doon, lalo sa politics. Dumo-join sila sa mga usapan doon o debatihan o nag-e-entitled sila sa mga sagot nila na feeling nila tama kaysa unahin yung pansarili nilang problema na dapat masolve nila. Kasi maraming ganun kung i-explain mo lang, hindi nila masolve yung problema nila sa buhay, kaya gagawa sila ng way, pupunta sila sa usapang politics at doon magmamagaling na kunyari maraming alam para masabi lang na may alam sila at ang ibabanat nila ay concerned citizen sila, pero hindi nila alam na kailangan nilang unang-unahin na iresolba yung personal nilang buhay, kung stable na ba, kung maayos na ba kayo lahat, yung gano'n yung sa future bago mo pakailaman yung politics. Kasi karamihan na nasa politics, matatalino yan at hindi basta-basta. Kaya ayun lang. So napahaba tayo sa usapang politics, baka sa isang araw kasi nga sa maparamdam ko talaga, tutuyo na rin yung labi ko. And ayun nga, walang gana. Kaya kailangan natin magpa-check up din, uminom ng mga katulad nito. Yung matagal ko lang iniinom yung ganito pagka nararamdaman ko na inabot na ako ng fatty liver. Medyo mahilig kasi tayo sa mamantika, medyo din sa sa exercise. So yun, magbabalik gym tayo. So dito sa topic natin na Fountain of Youth, dinagdagan natin siya ng iba pang history na trending din noon. Fountain of Youth, underwater pyramids, underwater pyramids, tsaka kalimutan ko yung isa, yung yun na yun. So yung papahinga na ako, maraming salamat, naka 30 minutes din tayo, isang mabilis na discussion.
mag-iingat tayo lahat. Tapos follow, share, likes. Then malaya kayong mag-comment, kahit anong comment nyo, sasagutin natin yan. At malaya din kayong magbigay ng inyong mga opinion base dito sa ating tinalakay. So yun, Kabataan TV, let's go!